Diba? So yun po nakaka-apekto ng application ng hermeneutical principle. Pangalawa po, yung pong preferred translation with human addition. So alam po natin na yung pong chapter and verse, it is human addition. But the only purpose nitong tinatawag natin chapter and verse is for ease of memory. That is to easily locate a particular passage. But sometimes it is used by preachers and other denominations who use the chapter and verse system to isolate a text from its context. Yun po ang nagiging problema po yun. No? Doon po nagkakaroon ng problema yung application ng hermeneutical principles. And the native language, current social and cultural context. So pag bumabasa po tayo ng ating pong translation, pag nabasa po natin isang word, ang normally po, ang tinatakbo po natin kung paano ito na-shape dun sa current language setting po natin. Diba? So dalawa po yun. The language is being interpreted, or the word is being interpreted according to its current social and cultural context. And secondly, based on the receiver or the reader's social and cultural orientation. Kung ano yung laman ng isip niya doon sa particular na talata ng Biblia, particular na word. So yun po yung laging nagkakaroon ng problema. So, yung manuscript, translation, yung social and cultural setting ng word, at yung social and cultural orientation ng receiver. Diba? Kaya nga minsan, yung mga Iglesia ni Cristo, pag nabasa yung and the word was God of, nalitong translation ito. Bakit? Sapagkat iba yung konteksto nakapasok sa kanila. Okay? So, hermeneutic is from the Greek word hermeneo. To interpret, meaning to interpret, to translate, to expound. Pag binasa po natin, no, yung sa ibang translation po, ginamit po yung salitang interpret. Sa ibang translation, ginamit yung salitang translate. Yung ibang translation, ginagamit yung salitang means. But all of them are the same. So yung pong salitang hermeneutic, so yung salitang hermeneo, napapansin po kayo, hermeneo. Sa wikang Ingles, parehong E, di ba? Meron sa wikang Grego po, meron po tayong short E, at meron tayong long E. Capital letter po yan. Okay? Meron po tayong long and short. Hermeneutics. Okay? Hermeneo. To interpret, meaning to interpret, to translate, to expound, which stem from Hermes, the messenger of God in Greek mythology. So, meron po tayo makikitang bagay dito. This illustrates how the orthography of a word is influenced by the cultural context within a social group. So, yung po salitang hermeneo sa wikang Grego, galing po sa salitang Hermes na siya pong messenger of gods. So, apektado yung form ng salita. Pag sinabi pa natin orthographic, ito po yung spelling and formation of words doon sa formation ng isang salita. At ito po ay influence ng social or cultural context ng isang grupo. Okay? It's also exemplifies a foreign medium that inhibits understanding, stressing the necessity of the native language for common medium. Ito po yun sa John chapter 1, verse 1, verse 42, at sabi po rito, and he brought him to Jesus, and when Jesus looked at him, he said, "You are Simon, the son of Jonah, you shall be called Cephas," which is translating a stone. So we can translate sa ibang version po, mababasa po natin yung salitang meaning Peter, which is transliteration. No, siya kanyang dilala kay Jesus, siya tinignan ni Jesus at sinabi, ikaw si Simon, anak ni Juan, tatawagin kang Cephas, na kung niliwanagin ay Pedro. So Simon is a Hebrew name. Cephas is an Arabic, and Petros is a Greek. So makikita po natin yung translation. No? Yan po yung sample ng hermeneutics. From Hebrew to Arabic to Greek. Okay? So, yung po salitang Petros, ito po ay transliteration, no?
Peter is the transliteration, but stone is the English equivalent. Sa Tagalog po, bato. Oh. Pag sinabi natin bato, si Salvo na sa isip na natin. Si Senador na sa isip eh. Diba? Bakit? Pag sinabi natin bato, yun lang unang pumapasok sa atin. Kasi yan ay political context natin mga Pilipino. Okay? So, ibig ko sabihin na salitang Cephas is stone o bato. Transliterated as Peter or yes, Peter. Sa Tagalog, Pedro. So, dito po sa 1 Corinthians chapter 12, verse 10, so another the working spirit, ito po yung kinukundina ng apostol si Pablo yung mga taga-Corinto sapagkat sila ay nagnanais ng tinatawag ng mga gift of the Holy Spirit. Kung saan bahagi nito yung mga paggawa ng mga himala at isa rito po yung yung pagsasalita ng mga wika. No? At ito po, ito po sa mga Protestant charismatic group, makikita po natin at ito yung sinisimulate nila. No, yung nakakabalo din tayo na mga salitang hindi maintindihan na maski po sila, hindi po nila maintindihan at hindi nila maipaliwanag. Hindi po speaking in tongues yun. Okay, yun ay isang kalokohan na at panloloko po sa mga tao. Sabi po na apostol si Pablo ganito, sa wikang Tagalog, at sa iba'y ang paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, at sa iba'y pagkilala ng mga espiritu, at sa ibang wika, at siya yung pagpapaliwanag ng mga wika or interpretation of tongues. Yung po salitang interpretation dito, ito po ay noun form po nung Greek verb ng hermeneo. No, the interpretation Greek is hermenia, which is a noun form of the verb hermeneo, but they share the same idea: translate, interpret, and expound. Okay? Yung kung bagay na foreign sa kanila, yung tinatawag na another language, different kinds of language, ito po ay foreign po sa kanila, hindi po nila maintindihan. So sabi ng apostol si Pablo, kinakailangan mayroong magpapaliwanag, mayroong magtra-translate. Ito. No? Yung po yung sinasabi. Paul stressed the need of the common medium to understand the message within foreign tongues. Okay? Kinakailangan po. Kaya nga po yung Hebrew, Aramaic, Greek, para po maintindihan po natin, i-translate po ito sa wikang English o wikang Tagalog. So Hebrew, Aramaic, and Greek are all foreign to us, but they are translated into a native language. However, no two languages follow the same grammatical principles or rule. Yung po mga idiom po ng Tagalog, hindi wala pong equivalent po minsan sa wikang English. Kagaya po na sa salita ng siyete ng kawali. No? Nagbabalag sibuyas, nagbubulag-bulagan. Ano ba yun? Ano tayo mga idiom natin? Diba? Yung salita nangingitlog ka na naman. Diba? Yung salita, nangingitlog ka. Lagi mo sasabihan nila, nakibalik. Nangingitlog ka na naman dyan. Ibig sabihin, magdamag ang nakaupo. Diba? So, words in native language are often understood within its current usage and readers, social and cultural context. Ito po yung binanggit natin kanina, na kung saan ang salita sa isang native language, kagaya halimbawa po ng love, no, ito po ay na-interpret po natin, na-intindihan po natin, depende po sa pagkakagamit ito sa wikang English at depende po sa pagkaunawa ng taong bumabasa. Okay? So the words order, the author's emphasis or highlights are not always translated into a native tongue. No, yung highlights po, yung word order. Kagaya po ng bilanggit po natin, sa wikang English po, meron po tayong pattern na sinusunod. Subject, verb, and predicate. Diba po? Yung predicate natin, pwede maging object or direct object or magiging indirect object. Sa wikang Greek po po yung no? Yung pong kanilang subject, verb, and predicate, nasa form po ng verb. Yung pong subject, pwede po mapunta sa unahan, pwede masa gitna, at pwede nasa ulihan po ng sentence.